Ang pinaka-pinagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Abu Sayyaf Group ang dalawa sa grupong dumukot kina Ses Drilon. Ang pagkawala ng news team ni Drilon. Pinagbantaan si Jimmy at Angel na pupugutan sila. Is to ensure the safety of the hostages. Awa na po kayo sa kanila. Huwag tayo magbigay ng ransom. Nang palayain ng mga kidnapper si Angelo Valderrama. 15 milyong piso kapalit ng papapalaya. Tuluyan na ngang pinalaya sina Ses. To prevent the situation from getting out of control. Ayun, hindi nila alam, by that time, nagsushoot na ako kahit nakaupo sila. May mga footage yan. Makita mo mga nakaupo, binabantayan si Ses, si Professor Dinaco, nagkukwentuhan. Yan. Nasa kanya yung itak dala niya yung itak, sabi kay Jimmy. Kukuhaan mo si Angel habang pinuputulan namin ang ulo. I don't know if it gave me strength. I don't know, I just felt so calm and ready to die. Somebody's head will be chopped off. Sabi ko, I had to be prepared to die. So, isa rin yun sa pinagdarasal ko. Dama ng mga Pinoy ang problema sa bigas. Nagdiwang ang mga Pinoy sa Amerika at nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalik. Usisera kasi ako Usisera ako kaya siguro dito sa profesyong ito ako napadpad. Sa Baguio ako nag-aral. Nasa grade 5 pa lang ako. Nagkaroon ng landslide malapit sa bahay namin. Walang kuryente, walang mapapagkunan ng balita, kundi yung radyo. Tapos naka-tune in ako sa radyo para malaman kung anong nangyari sa landslide. Gusto kong pumunta, ayaw kong payagan. Pero malayo. So gusto kong makita ano na nangyari sa mga bahay, mga tao, ano na kaya. Parang laging pag may nangyayari, gusto kong malaman. Tapos nung nagsimula akong maging trainee sa Channel 4, sabi ko, this is the job for me. Ito ang gusto ko. Malapit ng mag-25 taon na ako'y isang reporter. Si Jimmy at si Angel, dedicated sila sa trabaho nila. Basta sabi niya lang, okay naman ako katrabaho, okay yung mga shots ko. So, yun ang gusto niya. At saka, masipag daw ako. Masipag daw ako. Lalo na pag may mga out of town siya. Ako yung, sabi niya, nire-request niya palagi. Si Jamie, nung mula nung pumasok ako sa news, halos siya na yung naging partner ko. Halos sabay din kami na naging katrabaho namin si Ma'am Ses. Nakasama ko rin yan sa Basilan. Bayani kong ituring dito si Congressman Wahab Akbal, pero kontrobersyal. Dati siyang ustad o Muslim spiritual leader na naging mujahidin o mandirigma. Pero ang pinakamabigat na akusasyon laban sa namatay na congressman ay ang pagkanlong umano niya sa Abu Sayyaf at ninong siya nito. Matalik din niyang kaibigan si Abdurrajak Janjalani, ang founder ng ASG. Tingin ni Marine General Juancho Saban, may marka ng Abu Sayyaf ang pagpatay, ngunit wala naman silang pag-ako sa krimen. Noong una, naiilang ako sa kanya kasi sestrilon siya Pero nung time na parang nakapalagayan ko na siya ng loob, wala biro siya, tapos hindi ka mahihiya na, na biruin din siya. Maraming beses kaming magkasama sa hulo Posibleng makasuhan ng illegal detention si MNLF Commander Ustad Javier Malik. Aminado si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza, dismayado siya sa ginawa nila Malik sa Peace Panel. Naapektuhan daw nito ang tiwala ng pamahalaan sa MNLF. Sila yung nakasama ko sa Manila Pen. Akala mo, gera.
Nakakatakot din. Datingan yung mga maraming sundalo, mga pulis. Nakaposisyon sila lahat, gano'n. As makarinig ka ng mga putukan. Tapos yun, narinig ko na titirgasin na raw kami. Binigyan kami ni Ma'am Ses ng yung towel. Coverage yan eh. Waga, trabaho namin, nandun pa rin kami. Nung nandun kami sa taas, saka wala akong nakikitang takot kay Ma'am Ses. Si Ma'am Ses nga, hindi natakot. Tapos ako, lalaki matatakot, diba? Naka-recess ang paglilitis ng mga sundalong Magdalo sa Oakwood Mutiny nang magkaroon ng komosyon. Umalma si Senador Antonio Trillanes sa tangka ng military police na pigilan ng aming panayam sa kanya. Mananawagan kami sa taong bayan. Nagkatulakan at tinangay ng mga bantay sina Trillanes sa elevator. Humabol kami at pilit pa ring itinuloy ang panayam. Sumama na sa amin. Sumama na sa inyo? Asan? Can we talk to them? Kayong mga MP, payag ba kayo? Hindi na kami bumitiw hanggang sa magpilit pumasok ang sundalong Magdalo sa Peninsula Manila Hotel. At kahit nagkulong sa kwarto ang grupo ni Trillanes at Lim, abala naman kahit sa pagkuha ng panig ng mga abogado. Pasado alas 4, biglang nagkaputukan at saka umulan ang tear gas sa lobby ng hotel. Nasabihan lang kami na maglagay ng tubig, magbasa ng panyo, saka sakali dahil naaamoy na ang tear gas dito. Pero tuloy ang paggiling ng aming mga kamera. Pasado alas 5 nang papasukin kami sa kwarto ni Trillanes, kung saan nandoon din sina Bishop Julio Labayen at maging ang cancer survivor na si Bibet Ortesa. At nang pumasok ang tangke at assault team sa lobby ng hotel, dito na ginawa ang desisyon na pagsuko ni Trillanes. Nang makapasok ang assault team, pinadapa lahat. Walang pinili ang nakakahilam at nakakasulasok na tear gas. Hindi rin naging mapamili ang mga lumusob. Parehas halos ang naging pagtrato sa mga natira sa loob ng hotel, maging sa aming mga taga-media. Team kami. So, hindi pwedeng iwanan doon. Parang picnic yung pupuntahan namin eh. Pagkapunta namin doon, makakain lang, tapos interview, pababa na rin. Sa kasagsagan ng paghasik ng lagim ng Abu Sayyaf, nag-alok ang Amerika ng pabuyang $5 milyong o tumataginting na 250,000 piso para sa bawat mataas na lider ng grupong bandido. Kasama sa may patong ng $5 milyong si Gaddafi Janjalani. Nung namatay si Gaddafi Janjalani, 2006, na-interview ko si Professor Dinampo. Noon ko pa hinahanap si Professor nung lumabas sa isang pahayagan ang interview niya kay Gaddafi Janjalani. Siyempre, ang tanong ng lahat ng tao, sino ba ang bagong leader ng Abu Sayyaf? Isang one-armed bandit na may mahabang listahan ng kidnapping at bombing ang napipinto umanong pumalit kay Janjalani bilang leader ng grupo. Sa tingin ni Professor Dinampo, si Radulan Sahiron. There are so many legends around him. Hinahangaan siya, magaling siya mga bayo, kahit putol ang kamay. 2005, I think, ang gobyerno tuwang-tuwa na inanunsyo na nahuli na siya. Tapos mali, ang nahuli nila, kaliwa yung naputol. Naalala ko din nung namatay si Janjalani, may general na nagsabi sa akin, ay si Radulan, may sakit, mahina na, matanda na yan. Samantalang sabi sa akin ni Professor Dinampo, hindi totoo yun. Masigla siya. Maganda yung kanyang pangangatawan, kung makikita ko lang daw. Hindi pa siya nagbibigay ng interview kailanman. Lalo kung naingganyong ma-interview si Radulan. At meron ding mga nagsasabi na si Radulan kinakausap ng gobyerno. So, ang pakiramdam ko noon, kahit na delikado, medyo safe. Sabi nga ni Ma'am Ses, matagal nang walang naririnig sa Abu Sayyaf. Sa interview namin yung pinaka-leader nila, kakaalam ko, pag na-interview namin ito, malaking istorya yun. Masaya ako pagka nag-cover kami ng malaking istorya, lalo na pag si Ma'am Ses ang kasama. Ready ba kayo kung sakasakaling mangyari yan? Tinanong ko sila.
sabi niya sa akin, medyo delikado. Sabi ko, o sige ma'am, basta ikaw ang kasama namin, okay lang. Kahit saan ka pumunta, sasama kami. Hindi man ako masyadong natakot pa noon. Ang tapang kasi ni Ma'am Ses parang